Good morning at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Welcome po dito sa Kabaka Mo ni Bot Leia, ang ating Facebook account na siyang nagbibigay ng konting pagninilay para sa ating mga kapatid na laiko. At syempre yung mga nakikinig sa atin na sa mga sandaling ito ay naghahanap ng tugon o inspirasyon mula sa ating Panginoong Diyos. Pero bago yan, tayo manalangin muna sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Opo, Panginoon, muli po ang aming papuri at pasalamat na naman sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, sa paggising mo sa amin. Salamat sa nakaraang araw, mga nakaraang panahon na kung saan ay hindi mo ko pinabayaan, na kung saan ay inahon mo kami sa aming kapigatian at mga problema. Maraming salamat sa patuloy na pagbabaybasbas at pagtugon sa aming mga pangangailangan. Panginoon, maraming salamat sa mga inspirasyon na nangyayari sa aming kapaligiran na nagmumula sa iyong kabutihan, Panginoon. So, umagang ito, dinadalangin ko na samahan mo ako ng iyong kabuyan mo ng Espiritu sa paghayag ng iyong mabuting balita at ihayag sa akin ang iyong karunungan, ang iyong talino, ang totoong pananampalataya, ang tunay na pananampalataya mula sa iyo, Panginoon, at lahat ng mga bagay na pwede kong gamitin upang ihayag ang iyong mabuting balita sa araw na ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ako'y nagpupulit ng papasalamat sa iyo, Panginoon. Pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. At syempre, pag ninilayan natin ngayon, ay yung Matthew 17, Matthew 17, 14 to 20. Dito yung itong panahon na to. Katatapos lang nilang mag-misyon, yung mga alagad, 2 by 2, at talagang na-overwhelm sila sa naging resulta dahil binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga sakit, sabihin sa mga tao magbalik loob sa Diyos, etc. So, may sila. Tapos, sunod dito ay yung transfiguration naman. Kasi sinama niya si Pedro, si Juan, at si Andres sa bundok. At doon nakita nga ng mga apostol, si Moses, si Isaiah, at si Jesus nag-uusap tungkol sa mangyayari, ng mga susunod na mangyayari. Dahil malapit na yung tinakda para kay Jesus, para siya ay patayin, bitayin, at ipagkanulo. So yun ang nangyari. Kaya itong panahon na ito, matatapos lang naman ang pangyayaring milagro na yun, ay narito, at nagpapagaling na naman sila. So, meron lumapit na isang tao. Isang mama, sabi niya, Jesus, tulungan mo naman yung anak ko. Siya inahalihan ng masamang spirito, siya nagwawala, siya ay lunatic, siya sirana ng bayad, ganyan. At nilapit ko ito sa mga alagad mo, hindi naman napagaling. Parang, oops, parang kulang Yan, ganyan, So, sabi ni Jesus sa kanya, ilapit mo siya sa akin. At sinabihan niya yung kanyang mga alagad, kanyang you of little faith, sabi niya, kayong mga kapiraso ang pananampalataya, sabi niya. Tapos pinagaling niya itong taong ito. At nung sila ay nag-uusap na, sinabi ni Jesus naman na talagang kailangan ng marundog na pananalangin. Lalong-lalo na sa mga kalaban ng Espiritu. Kasi Espiritu yun. Alam naman natin, may dalawang nag-ahari o isang nag-ahari-harian. Akala siya'y hari, ang Espiritu ng Diablo. At yan ay nanggugulo lagi para tayo ilayo sa ating pag-ibig at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yan lang. Pero saan nga ba nagmumula ito? Kaya nga tatalakayin natin ngayon, faded faith. Parang lumabnaw na pananampalataya. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng paglabnaw ang ating pananampalataya? Kung minsan yung unanswered sufferings natin, yung mga problemang dala nga ng demonyo, mga personal na trahedya, at ang pagiging tahimik ng Panginoon, pagka tayo ay nagkakaroon ng mga sufferings, pagka medyo may mga lumang nangyayari sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, nagkakaroon tayo ng konsepto na hindi tayo sinasagot ng Diyos, na yung kanyang kapangyarihan ay less than, parang gano'n, parang nababawasan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ano ba? Moral alignment, yung sobrang, yung mga religious doctrines natin, pag yan ay nag-clash sa person's core values, yung ating pinaniniwalaan, katulad ng mga human right na yan, equality na yan, justice na yan,
nag-i-increase yung dilema natin, ano, na lalong parang nahihirapan tayong kumonect sa Diyos dahil sa mga ganito, no? Divine silence and answered prayers. Yun nga, no? Kung minsan, di ba kaya tayo nagsasabi sa atin, ako hindi naman ako naririnig ng Diyos. 10 taon na ako nananalangin, wala namang tugon. Parang hindi naman totoo ang Diyos. At susulsulan ka pa ng demonyo, totoo yun. Hindi naman totoo ang Diyos. Ba't kasi naniniwala ka dyan? Nakakagay na gano'n? At taas yung mga nangyayari. Katulad yan, no? Yung nangyayari sa ating kapaligiran. Araw-araw ang balita, no? Ako kasi mahilig manood ng news, no? Alas 5:30 pa lang nanonood na ako dyan. And talaga nakakarimarim talaga yung mga news. Unang bugso pa lang ng balita, may patayan, may pinatay. Estudyante na naksak na baril. Kinaladkad yung motorsiklo, nagrambulan yung sasakyan, no? Unang bugso yan, ha? Ng news, di ba pwedeng, buti pa doon sa isang istasyon, na may pag-gimmick din naman sila yung good vibes muna, no? Ano yung nangyayari, ano yung nangyayari, kahapon, o isang araw, no? May mga ganun pa, no? Meron pang history. Yung ibang istasyon ako talagang kapahamakan kaagad, baha, di ba? Na yung gera sa Iran at ng US, yung pagtaas ng gasolina, no? Tapos tutuloy sa inyo, mas malaki yung tinataas linggo-linggo, which is naman, kaysa sa pagbaba. Pero ito yung parang lang, nasulsul. Nagbibigay ng apoy sa mga tao. May nagsabi nga isang journalismo, napakagaling ng video sa Pilipinas, napakasipag. Pero ang binibigay na impormasyon ay puro patay. Ibig sabihin, walang kwenta. No? Subukan mo manood. Kaya minsan, mga 30 minutes, lipat ka na o ayaw mo na, papatayin mo na. Mag-YouTube ka na lang. No? Maghanap ka na lang yung mapapanood. Parang ganyan. Ano? Activity mo, ibahin mo na lang. O kaya, manood ka ng misa sa YouTube. Yan, ako halos araw-araw nakakapanood kami. Dahil yan, katulad niya, umulan, ibalik mo sa iba. No? Yung magkakaroon ka ng pakinabang. Spiritually, no? And physically. Dahil makikita mo na yung mga inspirasyon ang iyong makikita, hindi yung patay dito, patay doon, di ba, no? Parang ang buhay natin ay yun na lang. Nakakayamot. At kung minsan ang napagbibintangan diyan ay Diyos, di ba? Ang gulo-gulo sa pamilya, hanggang 360 na, di ba? Dati 60 lang yun o di ba? Ang baboy magkano na? 400 plus na. Di ba kama kumbaga 200, 1,000% na yata ang itira. Pero may magagawa ba tayo? Ang tanong, wala naman. Ang pwede magawa natin ay manalangin. No, sino ba may control nito? Actually, hindi na control ng Diyos to Control na to ng tao. Control na to ng mga politiko. Control na to ng mga negosyante. Ng mga corrupt. Yung mga third party, no? Ang kamatis sa Cabanatuan, 60 lang. Ba't pagdating sa Maynila, 120 na. Kung titignan mo ang traveling, mga 160 kilometers lang yan, o 140 kilometers. Mula doon, sa farm, hanggang dito, sa palengke ng Manila. Bakit ganun? Anong nangyayari? Di ba? Anton, magkano ba? Pagpalagay mo na ang ton 600, no? One way. Palagay mo na, 2,000. Ilang kilo ba yung kamatis na dadalhin? Kung 1 tonelada yun, di ba kano yung kinita niya doon? Tapos papatungan niya ng ganung kalaki. Ang hirap yung paliwanag. Magdadasal ka ngayon sa Diyos, Lord, pababain mo naman yung presyo. Parang walang kamay ang Diyos doon, di ba? Kasi ang gumawa doon, demonyo na. Yung nagsusulsul na. Kailangan mas malaki yung kitahin niya. Umuulan, mahirap mag-transport, mahirap i-check-amahan ng gasolina. Kung kukumputin mo, hindi naman valid reason yun. Kasi ang computation hindi naman ganun kalaki. Di ba? 1 tonelada yung dala mo Matataasan mo ng 100%. Ba't magiging 120? 60 pesos, 1 kilo, kinita mo. O trader ka, 30 na lang. Dahil ipapasok mo sa iba. Gagawin mo 90 yan, no? Mapapasok, may gagawin sila 120 naman, yung mga nagtitinda sa palengke. 30 pesos 1 kilo, 1 tonelada. Ilang libong kilo ba? Ang 1 tonelada? 1,000 kilo. 60 million isang biyahe. O 30 mil. Di ba? Ibig sabihin ko, kung talagang tayo ay maka-Diyos, o hindi na si Kino, Pilipino, na nagmamahal sa bansa natin, talagay ko hindi mo naman tatagain ng ganong kalaki. Pero wala tayong magawa. Di ba? Ano pwede natin gawin? Magdasal sa Diyos na sana'y magkaroon ng tamang kaisipan
ng ating mga kababayan o mga negosyante na nagsasamantala dahil sa krisis, no, sa ekonomiya, no? Yun ang pwede natin gawin. So ano pwede natin gawin para maibsan ang paglalaho o pagtamlay o paglabnaw ng ating pananampalataya? Ano sabi? Focus on fixed hour of praying. Di ba? Kailangan manalangin tayo. Kailangan ganito natin ito araw-araw. Gawin natin itong ulam o kanin, no? Na ginagawa natin sa 3 beses isang araw. Kahit isang beses nga lang eh. Magkaroon ka lang ng makatotohanan, totoo, no? Na panalangin, hindi self-centered, nananalangin ka hindi lang para sa kundi para sa mga kababayan mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi para sa kapitbahay mo, hindi lang sa pamilya mo, kundi para sa buong mundo, hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng bayan. Ano? Kailangan Diyos naman di ba? Omnipresent yan eh. Siya mo omnipresent, siya'y naroon sa lahat, parang hangin yan. Parang hangin, kahit saan may hangin, pag nawala yung hangin, patay. Patay ang buhay natin. Di ba? Omniscient God, na nakakaalam ng lahat. Alam na nga niya lahat ito. Alam na niya, itinakda niya na ang buhay mo at kamatay mo dahil sinilang ka, papunta sa kamatayan, itinakda na niya. Ang tanging papel mo ay kung paano papapilan, no? Kung paano lalakbayin, itong buhay na ito, mula nang ikaw ay magkaisip, patungo sa buhay na walang hanggan. At dahil sa iyong paglaki, pagtanda, pagiging teenager, ay pinili mo yung landas na hindi mabuti, ay alam mo na kung saan ka papunta. Dalawang bagay din. Kung may masama, may mabuti, ganun din naman. Sa buhay na walang hanggan, may impyerno at may langit. Sabi niya, what you do or what you did in this life will echo in eternity. Nakikintindihan mo ba yun? Kung ano ang ginawa mo rito, yun ang panguhusga sa'yo. Di ba? O sige na, pabayaan mo na yung mga magnanakaw. Pabayaran natin yan. Ipagdasal na lang natin. Mababasan ka ng sintensya. Dahil ang Diyos ang sisintensya sa kanila. Di ba? Yung mga nagnanakaw ng milyon-milyon dyan na naka-absuelto. Ay nako, isipin mo, no? Kung milyon yung inakaw mo na na-absuelto ka, milyon din ang pananagutan mo sa Panginoon. So kailangan, no? Kailangan maging consistent tayo, no? Kailangan nating mag-aral sa Panginoon. Paano yun? Contemplative reading. Magbasa tayo ng mga bagay na para tumaas ang antas ng ating pananampalataya. Manood tayo ng TV. Huwag naman puro telenovela. No, manood ka din ng mga Moises story, Elijah story, no? Yung Bible story. Makakatulong yan eh. No? Kung tamad ka magbasa, manood ka nito. Sa YouTube, nako, dami yan. No? At ikaw ay magkakaroon ng aral. No? Yan ang contemplative reading. Ano pa? Ini-examine din natin ang ating sarili. Sa gabi, bago tayo matulog, ano ba ginawa natin maghapon? Mas marami ba yung mabuti o masama? O wala namang masama, pero wala ding mabuti. Di ba? Kasi sa loob ng tahanan lang. Katulad kami, retired na. Sa loob ng tahanan, kayo mag-asawa na lang. Emptiness na kami. Pag hindi kayo, pag wala kayong ugnayan, nag-aaway kayo araw-araw, kailangan marunong kami act of kindness ka. No? Marunong kang tumulong kahit maglagay lang ng tubig sa water jug o kung ano man. Ano ba? Kailangan maglaan tayo ng oras. Ano ba yung ginawa natin maghapon? At ano ba yung pwede natin gawin kinabukasan? Para ma-adjust o maibsan o mawala yung ating pagkalungkot. Nakakalungkot na rin kasi, di ba? Pagka ikaw ay retired na, no? Sa aming mga may edad na, di ba? Kailangan, pamulmol ka din minsan, di ba? So, kailangan natin yan. Nare-refresh, no? Nakakakita ka ng ibang tao. Nakakahalubilo ka sa ibang tao. Dahil yan ay isang factor din. Pakikihalubilo o yung fellowship. No? Wala kang mag-attend ka ng communities. Mag-attend ka ng prayer meeting. No? Wag yung kung ang concentration mo, yung galit mo lang sa maghapon, yung pera mo lang, at kung ano-ano lang, no? Na nakakabagot minsan dahil baka nababawasan. So, kailangan natin. Kailangan natin yan. Yung mga add-on sa buhay, no? Tapos yung service, no? Ipagdasal nyo kayo ba nga, no? Magpadala ng inspirational prayer o yung note. Ay, kumusta ka na? Ang tagal na natin nagkita, baka pwede tayo magkita, no? Micro acts of kindness. Pagtulong, maliliit na bagay,
hindi big time. Magwawalis sa kalye. No? Hindi lang ng harapan mo, kundi pati na rin sa kapitbahay mo. No? Hindi naman kailangan araw, paminsan-minsan. Di ba? Yung mga maliliit na bagay na pwede natin, intentional prayers, no? Makinig. Ibigay ang tenga, ang dalawang tenga. O sa misis mo na lang. Sa anak mo. O sa kaibigan. Sa kasama mo sa household. Sa community. Minsan kailangan yan eh. Dahil yung iba kaya lang naman nagkukwento sa'yo dahil may tiwala sa'yo, baka may maipapayo kang maayos o may suggestion kang maayos. Dahil hindi naman yung makikipag-usap sa'yo ng seryosan at yung mga konting problema kung mukhang wala ka namang magagawa. So, papalad ka. At bigyan mo ng gratitude yung sarili mo dahil, di ba? Pinagkakatiwalaan ka kung minsan. Intercessory prayers, no? Kailangan ipinapanalangin natin sila. Lalo na ngayong mga lumalapit sa atin. May namatayan, di ba? Namatay na si ganito. Hindi lang condolence. We pray for the soul. Eternal peace. Nung kanilang kamag-anak, kung sino man yung namatay sa kanila. No? Ano pa? Gratitude outreach. Express explicit thanks to people in your spiritual or local community when they help or inspire you. Yung kasama natin. Kung tayo nagmi-misyon, mga nakakasama natin sa misyon, wala namang bayad dyan, alam natin eh. Di ba? Tayo ay nagtutulungan para tayo ay maghayag ng mabuting balita. No? Yan ang kailangan nating pasalamatan. Ay, thank you. Buti naman sinamahan mo ko. Buti naman sumama ka. Di ba? Thank you. At nandiyan ka. Kasi pwede naman may gagawing iba yun eh. O pwedeng magdahilan na may gagawing iba. But then, nandiyan. At yun ay ginagawa niya, hindi para sa iyo, hindi para sa Diyos, para mag-increase ng mga tao na nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. At dapat mo ipagpasalamat dahil nagiging instrumento ka para sa bagay na yan. Yung mga bagay na ganyan, di ba? Simple lang, para hindi mabawasan yung ating mahina na pananampalataya. Tingnan mo nga ito, yung mga apostoles. Ano ba? Yung mga apostoles mismo, kasama niya yung araw-araw. Nagpe-peg pa yung pananampalataya. Kung ano-ano ng himala ang ginagawa niya. Nagsasalita yung pipi na pagkasilang ay pipi na. Yung bulag na pagkasilang ay bulag na, nakakakita. Si Lazarus, 4 na araw ng patay, ay nabuhay. Pero marami pa rin nagdududa sa kanya. Si Thomas, doubting Thomas, di ba? Si Peter, di ba? Pagtatanggol kita hanggang ako'y buhay. 3 beses na natwa. At kung ano-ano pa. Kasi kulang. Tayo ngayon nabubuhay na ito. Ako nga lagi kong binabanggit, 2,000 taon na ang sinasabi pagkakaakda ng Biblia. Sige, palagay mo, 1,000 na lang. Diba? Wala tayo nagkaroon ng kamalayan. Malaki na ang kasalanan natin pag hindi natin naiintindihan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ng Diyos para kausapin ka sa pamamagitan ng banal na aklat, no? Na pinayagan niya, hindi naman siya nagsulat, na pinahintulutan niyang ilibag, no? I-produce, no? Ipasulat, no? Sa mga taong nakapanood dito ang kasaysayan ng ating pananampalataya. No? So, malaki ba? Di ba? Ikaw, halimbawa, 1,000, 2 beses nga lang magkasala sa'yo, gusto mo na ipapatay eh. At kung ano-ano pa. Gano'n na ngayon yan. Meron na ngayon. Kailan ang cellphone, ang mga YouTube na okay lang. Palagay mo, 10 taon na lang. 10 taon na. Hindi mo lang napipindot yung application o app ng the Bible o Bible verses. So wala tayong dahilan eh. Binigay na ng Diyos lahat sa atin. Kaya kung kumukupas ang ating pananampalataya, hindi mo na pwedeng ituro ang Diyos. Kung nagtuturo ka ng ganun, baliktarin mo ng konti. Ayan. Ito, 1, 2, 3, 4. 4 ang nakaturo sa iyo. No? 4 ang nakaturo sa iyo. Yan. Nagtuturo ka ganyan. 4 ang nakaturo sa iyo. Na ang kasalanan mo, 4. Yung tinuturo mo, baka wala pa nga eh. Hindi ka nga sigurado. Diba? So siguro yun na natin magnilay ngayon. Kausapin natin yung ating sarili. No? Tapos, kausapin natin ang marumdumang Diyos. Bakit nga ba? No, bakit nga ba nagkakaroon ng maglamnaw ang ating pananampalataya? Kasalanan ba ng Diyos? O may pagkukulang tayo? Amen? Amen! At yan natin magnilay. Sana nagustuhan nyo. Sana i-share nyo. I-like nyo. Mag-subscribe kayo. Meron din tayo sa YouTube. Kabaka mo. Kaya,
Meron din tayo botlet sa Facebook. May din tayo sa Instagram. Kabaka mo din. Ano ha? Sana yung mapagnilayan natin ito. At tunay na magampanan ang ninanais ng Diyos na patibayin tayo sapagkat ang kanyang plano ay hindi tayo upang saktan. No? Hindi tayo upang pagmalupitan. No? Kundi tayo ituwid at dalin sa buhay na mapayapa dito sa ating buhay dito sa mundong ito at buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Amen! And amen! Tayo manalangin sa kailang naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. O po, Panginoon, muli po maraming salamat na naman sa umagang ito. Just for telling us, no? Na mukhang marami kaming pagkukulang. Mukhang mali ang turo namin o itinuturo namin bilang culprit o may kasalanan. Lord, tulungan mo po kami na maging tapat sa iyo. Unang-una siguro sa pagkakaroon ng relasyon sa iyo. Pagdadasal, pag-aaral sa iyo upang mag-increase ang aming mga pananampalataya, ang maglingkod upang maramdaman namin ang iyong ginagawa. Magbigay ng inspirasyon. Sumunod sa mga sakramentong pinag-uutos ng aming pananampalataya. Pagsisimba, pangungumpisal, kumpil, binyag, at kung ano-ano pa. Para sa aming kaayusan, Lord God. Matigas ang ulo namin, mahina ang aming pananampalataya madalas. Ganun nga ang sinasabi mo sa iyong paghahayag ngayong araw na ito. Sa aming pananampalataya, hindi kami makaganap ng simpleng pagbabago sa aming mga buhay. Ayun ay ang maging tunay, totoo at seryoso o committed sa aming pagtugon at pananampalataya sa iyo. Lord, marami kaming dapat gampanan o gampanin. Patuloy mo kaming hipuin at ipaalala, buksan ang aming puso at kaisipan na kailangan namin maglingkod. Ito ay mandated sa amin para kami dumami at maging mabuti ang mundong aming ginagalawan. Kaya magulo ngayon, marami din magulo. Pero hindi naman kasing dami yon ng mabuting nilalang mo para maiayos ito. Come and go ang mga problema. Pero sana sa bansa namin, especially sa Pilipinas, ang dalangin namin ay magkaroon talaga ng kaayusan, kapayapaan, at pagmamahalan sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami nananalig sa iyo. Ito yung tutugunan sa tamang oras at panahon mo. Maraming salamat. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever will be forever. Amen. Good morning, Vailan. Good morning, si Amadeo, si Brother Deo. At sa lahat na nakikinig sa atin, aking asawa, si Leia. At lahat na makikinig. At magkaroon ng inspirasyon, lalo na yung magsusubscribe, mag-share, magla-like sa ating programa nito. Bye-bye. Stay safe. Maulan. At kung wala namang gagawin, hindi ganun ka-importante sa labas, stay at home. Bye-bye. God bless.